New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Natapos ang season ng Cleveland Cavaliers nitong Huwebes sa kanilang pagkatalo sa 113-98 sa Boston Celtics sa Game 5 sa kanilang second round series. At ngayon, ang lahat ng mata ay nakatuon sa hinaharap. Sa ganitong konteksto, iniulat ni Shams Charania, Joe Vardon at Jason Lloyd ng The Athletic na ang representasyon ni Darius Garland, ang CEO ng Clutch Sports na si Rich Paul, ay mag-uusap tungkol sa isang potensyal na trade sa front office ng team kung si Donovan Mitchell ay magdesisyong manatili sa Cleveland sa isang long-term contract extension. Ang ulat ay nagsabi rin na ang mga rival executives ay naniniwala sa Cavs na kailangang seryosong pag-aralan ng team ang fit ni Mitchell at Garland at maaring piliin ang isa sa kanila. Si Mitchell ay may kontrata pa para sa isa pang season na may player option para sa 2025-26 campaign. Maraming mga trade rumors ang umiikot sa 5-time All-Star na ito at malamang na lahat ng gagawin ng Cleveland ngayong off-season ay iikot sa kung ano ang mangyayari sa kanilang pangunahing player. Sa papel, mas pangmatagal ang option si Garland para sa Cavaliers dahil may kontrata siya hanggang sa 2027-28 season. Ang front office ay maaaring magbuo ng team sa paligid niya at ni Evan Mobley kung si Mitchell ay mai-trade o magdesisyong pumunta sa ibang lugar. Ngunit magbabago ang equation kung babalik siya. May nagsasabi tungkol sa presensya ni Mitchell bilang isang ball-dominant na guard na nakakaapekto sa pangkalahatang pagunlad at potensyal ni Garland. Maaring mas angkop siya sa ibang lugar kung saan siya ang pangunahing option at facilitator, lalo na't siya ay 24-year-old pa lamang. Ngunit nahirapan siya nang wala si Mitchell sa pagkatalo nitong Huwebes at nakapagtala lamang ng 4 of 17 mula sa field. Kung magkakaroon ng kahit anong tsansa ang Cavaliers na manalo sa road game nang wala si Mitchell, Caris LeVert at Jarrett Allen, kinakailangan nilang magpakita ng mas maganda mula sa point guard. Ngunit kailangang gumawa ng mga pagbabago kung nais ng Cleveland na makipagkumpetensya sa mga tulad ng Celtics at iba pang mga top teams sa Eastern Conference sa susunod na season at higit pa. Ang pag-trade kay Mitchell ay magiging isang uri ng reset. Ang pagpapanatili sa kanya at pag-trade kay Garland ay maaaring magbigay daan sa front office na makakuha ng mga piraso para manalo ngayon na maaaring magdala sa Cleveland sa tuktok ng conference. Kung wala ng iba, ang Cavaliers ay magiging isa sa mga team na aabangan ngayong off-season. Speaking of trade mga kaibigan, ang spekulasyon tungkol sa hinaharap ni Donovan Mitchell ay lalong umiinit kung saan may mga ulat na nagsasabing ang Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets ay handa nang magbigay ng trade offers para sa star ng Cleveland Cavaliers. Ibinunyag ni Brian Windhorst sa ESPN Get Up na maraming team ang may nakahandang trade packages para kay Mitchell na nagpapakita ng malaking interes sa 5-time All-Star. Ang pinaka-exciting na maaaring mangyari dito ay si Donovan. Muli, hindi kailanman sinabi ni Donovan na gusto niyang matrade mula sa Utah, pero alam ng Jazz na malamang na hindi siya mananatili. Hindi ko iniisip na sasabihin ni Donovan na ayaw niyang manatili sa Cleveland. Kaya ang tanong ay, para sa isang organisasyon at pamunuan na nawalan ng mga player tulad ni LeBron, kung si Donovan ay simpleng sasabihin, gusto ko dito, pero hindi ako mag-e-extend, ano ang gagawin nila? Sila ba ay magsasabing hindi maaari, kailangan nating kumilos, at ito ay malaking potensyal na tanong na darating sa Hunyo at Hulyo. Tinitingnan ko ang sitwasyon ng maingat dahil ayaw kong magpanik ang mga taga-Cleveland. Pero maraming team ang may nakahandang alok. Ang Lakers, handa na sila. Siyempre, ganun din sa Brooklyn. Ang mga pahayag ni Windhorst ay nagpapakita ng strategic maneuvering na nagaganap sa likod ng mga eksena sa NBA. Bagaman hindi ipinahayag ni Mitchell na nais niyang umalis sa Cleveland, may lumalaking pakiramdam na maaaring hindi niya i-extend ang kanyang kontrata sa Cavaliers. Ang kawalang kasiguraduhang ito ay nagtulak sa mga team tulad ng Lakers at Nets
na maghanda ng trade offers na umaasang makuha ang isang player tulad ni Mitchell. Para sa Lakers, ang pagdaragdag kay Mitchell sa kanilang roster ay mag-a-address sa kanilang pangangailangan para sa isang ikatlong star na sasama kina LeBron James at Anthony Davis. Ang scoring prowess ni Mitchell at kakayahang gumawa ng sariling shot ay magbibigay ng malaking tulong sa team na naghahangad makabawi mula sa isang disappointing postseason performance. Si Mitchell ay isang consistent performer sa kanyang buong karera na nag-a-average ng hindi bababa sa 25.9 points per game sa bawat isa sa nakaraang 4 na seasons. Ang kanyang kakayahan na makapuntos ng mataas at ang kanyang playmaking skills ay ang pagkakaroon sa kanya bilang kaakit-akit na target para sa Lakers. Sa season na ito, nag-average siya ng 26.6 points, 5.1 rebounds, at 6.1 assists habang may shooting percentage na 46.2% mula sa field at 36.8% mula sa 3-point range. Katulad rin nito, ang Nets ay nangangailangan ng isang star player matapos isuko ang kanilang top draft pick sa Houston Rockets bilang bahagi ng James Harden trade. Si Mitchell ay maaaring pumuno sa kakulangang ito na nakapag-offer ng scoring prowess at playmaking ability sa isang team na naghahangad mag-rebuild matapos ma-miss ang playoffs. Bagaman nananatiling hindi tiyak ang sitwasyon ni Mitchell sa kontrata na may isa pang taon sa kanyang kasalukuyang deal at isang player option para sa susunod na season, ang mga team tulad ng Lakers at Nets ay naghahanda ng kumilos. Ang paghahabol kay Mitchell ay nagpapakita ng mapagkumpetensyang landscape ng NBA off-season kung saan ang mga team ay nagsusumikap makuha ang talento na kinakailangan para makipag-compete para sa championships. Habang ang mga trade offers ay inihahanda at ang mga negosasyon ay nalalapit na, ang liga ay naghahanda para sa maaaring maging isang transformative off-season na puno ng blockbuster deals at strategic moves. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang Dallas Mavericks ay natalo sa Game 4 na kung saan nahirapan sina Luka Doncic at Kyrie Irving na makapuntos, habang ang buong team ay hindi rin magawa ang kanilang mga free throws. Para hindi matalo sa sunod-sunod na playoffs na ito, kailangan nilang magkaroon ng malaking bounce-back game upang muling makuha ang kontrol sa serye. Nagsimula ang Game 5 na katulad ng Game 4. Nagkaroon ng malaking lead ang Dallas ng maaga at sinubukan nilang mapanatiling malayo sa OKC, lalo na pagdating sa ikalawang quarter. Isang 2-point lead lamang ang hawak ng Mavericks, ngunit nakuha nila ang kontrol sa ikalawang 12 minutes. Si Derrick Jones Jr. ay naging kahanga-hanga sa unang kalahati ng laro, nagtala ng 15 points nang walang mintis. Ngunit ito ay nagsimula sa mentality ni Luka Doncic. Malinaw niyang ipinakita na magpo-focus siya sa basketball, hindi mag-aalala sa officiating at maglalaro sa pinakamahusay na kaya nito. Ang ilan sa mga pasa ni Doncic sa unang kalahati, kabilang ang isang half-court lob, ay talagang kamangha-mangha. Si Doncic ay nagkaroon sa kanyang pinakamahusay na laro sa serye nitong Huwebes. May 31 points, 11 assists at 10 rebounds habang may shooting percentage na 12 of 22 mula sa field at 5 of 11 mula sa 3-point line. Malayo ito sa 39% mula sa field at 31% mula sa tres na kanyang ipinapakita sa unang 4 na laro. Ito ang kanyang pangatlong career 30-point playoff triple-double na pagkakaroon sa kanya na maging isa sa 7 player na nakapagtala ng ganito ng 3 beses. Gusto ko ito dahil sa panahong ang OKC crowd ay nag-chant ng Luka sucks, naging daan ito para magpakita ako. Ayon kay Doncic sa isang interview, magkakaroon ng pagkakataon ng Dallas na tapusin ang serye sa kanilang home court sa Linggo sa Game 6. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.